What's up guys? Ito pala yung client natin na si Lucas. Ang gupit niya ay first fade. Simulan natin sa unang guideline. Ito yung bald line natin. Ang gamit ko dito ay trimmer. First, magsisimula sa eye level ng client mo. Then, pababa pa letter C. Then, tanggalin natin yung bolt gamit yung clipper natin. Para hindi na tayo mahirapan mamaya pag nag-ahit. Para hindi na sumabit yung mga mahabang buhok. Then pagkatapos niyan, iangat natin ng onti yung guideline para maganda yung transition ng trimmer line to bald line. Medyo napatagal nga ako dito sa pagpino ko kasi gusto ko maganda yung transition nito. Ito yung magsisilbing foundation ng fade ko. And now, pipinuhin na natin gamit yung straight razor natin o labaha. Stretch lang natin yung anit ng client natin para hindi tayo magkaroon ng leak o magkasugat yung client. Dahan-dahanin lang natin yung hagod para di tayo masyadong mag-create ng guideline. Hard line o yung parang linya para malinis yung transition natin. And then pagkatapos, pumunta na kagad tayo sa second guideline natin. Ito yung clipper open. Huwag natin masyadong lakihan yung guideline natin. Mga half inch lang or mga kasing laki lang ng daliri natin. Yung pangalawang guideline natin, ganun lang rin katulad sa unang guideline. Paikot lang rin sa tenga. Medyo pa L-shape siya or C-shape. Itong burst fade para lamang modern look ng 7. Sa mga di nakakaalam, yung 7 yung ayan ng lumang gupit dati na parang pamulit or pamohok. Kung gusto nyo makita yung ganong gupit, search nyo na lang sa YouTube or sa Google para makita nyo yung 7 na gupit. And now, balik tayo sa cut natin. Pagkatapos gumawa ng second guideline, balik ulit tayo sa trimmer natin para i-hit yung bottom ng second guideline natin para mag-transition to bald line and second line or open lever. Next is, balik ulit tayo sa clipper natin. Ito naka halfway open siya para tanggalin yung natitirang guideline sa second guideline natin. Itong part ng second guideline talaga natin, ito talaga yung pinaka mabusising parte ng fade para sa akin kasi dito nagsisimula yung magandang transition ng fade natin, yung gradient saka yung contrast ng fade nyo. Para sa akin, ito talaga yung pinaka-importanting parte ng fading process natin kasi sabi ko nga kanina, ito yung foundation ng fade natin. Next guideline natin, ito yung one hop open. Parehas lang ulit sa una at pangalawang guideline natin. Pa C-shape or pa L-shape. Ito na yung last guideline natin, itong one hop open. The rest, magde-detail na lang tayo para mamaya. Dito ang ginagawa ko, sinusundan ko yung pattern ng buhok niya, yung green. Nag-a-against the grain tayo ngayon dito para matanggal natin yung mga dark spots sa buhok niya. Kung napapansin nyo, meron tayong line na nagawa. Tatanggalin lang natin ng no guard open. Gamitin lang natin yung corner ng clipper natin o yung tatlong ngipin sa gilid para hindi na tayo mag-create ng another guideline. Ganyan lang ulit, sundan mo lang ulit yung pattern ng buhok niya para maganda yung kain ng clipper nyo. Dito kung napapansin nyo, iba't ibang angle yung ginagawa natin para matanggal yung mga dark spot. Kasi may mga dark spot na mahirap talagang tanggalin. Minsan kailangan pa i-stretch talaga yung balat ng buhok niya or yung anet. Next is, gagamit tayo ng 0.5 guard, halfway open. Dito nililinis na lang natin yung transition ng fade natin. At kung nakikita nyo, unti-unti nang lumalabas yung fade natin. Dito naka-open lever na tayo para matanggal natin yung mga dark spots. Next natin is number 2 guard, halfway open. Dahan-dahanin na lang natin dito yung paghagod ng clipper kasi tinatanggal na lang natin yung linya na yan, binuburan na lang natin. Pag hindi natin naburan ng number 2 guard, bababa tayo sa 1.5 guard. Dito, iba't ibang angle na naman yung gagawin natin para matanggal yung mga dark spot. Itong number 2 guard, ito na lang pinakamataas na guard na gagamitin natin sa buhok niya. At dahan-dahan tayo sa paghagod nito dahil baka bumilog yung shape ng ulo niya. Yung hagod natin is pa straight or pa C motion. And tip lang, bago kayo pumunta sa another guideline, tingnan nyo muna yung ginupit nyong part sa salamin kasi minsan may nakakalimutan tayo o hindi natin nakikitang dark spot. Kailangan talaga mabusisi yung pag-fade natin or mas maganda tingnan natin sa malayo or iba't ibang angle yung ginupit natin. Next, balik tayo sa 1.5 guard o 1/2 guard dahil di nga natin tanggal sa number 2 guard.
halfway close lang to o halfway open yung ginamit natin dito. As you can see, buo na yung fade natin. Ang kailangan na lang dito is detailed. Magdi-detailing na lang tayo, tanggalin natin yung mga dark spot at yung mga naiiwan nating mga guideline. Sa detail talaga ako napapatagal dahil gusto ko pino yung fade natin. At ito talaga yung binabayaran sa'yo ng client, yung attention to detail mo. Kahit tumagal pa ako ng 1 oras dyan or 130 minutes, as long as maganda yung kinalabasan ng fade, okay na okay ako dun. Dahil gusto ko paglabas ng client ko, maboost ko yung confidence nila and sila yung walking billboard ko. Para pag may nagtanong sino nag-cut ng buhok nila, pwede nila ako i-refer. Now, balik tayo sa cut. I-shape up na lang natin yung C-cup area niya. Ito, onting-onti lang yung bawas natin. Huwag natin masyado iangat yung shape up. Keep it natural as possible. Dito, inuuna ko yung temple peak area niya na kung sinishape up din. Magdodrawing ka lang ng parang letter C. Kahit di mo na masyadong perfect sa una, basta maliit lang yung bawas o onti lang yung bawas para pagka in-adjust mo na siya, hindi siya masyadong pushback tingnan. Dito, take time lang talaga ako kasi pinapatay natin sa kabilang temple niya yung lineup. Next is clipper over comb. Tatanggalin lang natin yung bulk niya na magta-transition sa fade natin. Dito kahit gumamit kayo ng scissor over comb. Ako kasi sanay ako dito sa clipper over comb, mas mabilis siyang gupitin. Dito straight lang natin yung comb natin or i-angle natin ng 45 degree para mabuo natin yung square shape ng face niya. Dito nakita ko meron pa siyang dark spot. So gagawin ko, tatanggalin ko siya gamit ng number 2 guard open. Pag hindi siya natanggal sa number 2 guard open, gagamitin ko siya ng thinning scissor. Dito guys, enjoy nyo muna yung fading process natin. Balik na lang tayo pagka magla-line up na tayo. Dito sa paggawa ng lineup natin, hindi ko na nakuhanan kung paano natin ginawa yung V-shape. Rumekta na agad tayo dito sa straight razor. So dito ay hitin mo lang siya with the grain and against the grain ulit para matanggal yung mga buhok na maliliit. Tsaka para malinis siya tingnan. Dito sa pag-create ng V-shape, medyo nahirapan ako dahil medyo pabukol-bukol yung likod niya. And hindi nagpapantay yung linya. Kaya medyo napatagal tayo dyan. Dito sa pag-create ng hairline natin, kailangan onti lang ulit yung pagbawas natin para pagka nag-adjust tayo, hindi siya masyadong pushback. And yun lang guys. This is the before, this is the after. Follow lang kayo and mag-DM lang kayo sa page ko para makapagpabook ng haircut. Maraming salamat sa panonood at kita-kits sa another gupitan natin.